Sa mga nagdaang kabanata ay sinabi ni Xiao Chen na sa mundong iyon, mayroong isang nilalang na tinatawag na kaguluhan na maaari ring kilalanin bilang Overlord. Ang kaguluhan ay ipinanganak mula sa langit at kamatayan. Maaari nilang gawin ang anumang bagay sa mundo. Magagawa nito ang kahit anong ses nito at maaari rin itong maging pinakamahusay. Mayroon itong tatlong kaapo-apuhan. Isa pa, ang nilalang na nilamon ang lahat ng Diyos na hayop at ginawa mula sa pinakamalakas na hayop sa mundo, maaaring ito ay si Black. At sa pagpapatuloy din ng kabanata ay nagpatuloy pa rin si Xiao Chen sa kanyang mga sinasabi na sa ganoong kaso. Pagkatapos ang mundo ay magugulo, ang mga tagalikha mula sa ibang mundo ay dumating sa langit at nananatili sa ating Xinwang mundo ngayon. Kung iisipin, hindi sapat ang Xinwu realm para protektahan ang itim na lumaki ng maayos. Sa sandaling handa na si Black na pumasok sa pagtanda, maaari niyang sakupin ang buong mundo. Maya-maya pa matapos ang kanyang malalim na pag-iisip ay sinabi na niya kay Black na nagiging kakilakilabot ka. Sa isip-isip naman ni Black na kung anong ibig sabihin ni Xiao Chen. Tumawa naman si Xiao Chen at sabay niyang sinabi na isa akong Supreme Body Cultivator at natatakot ako. Hindi naman yan katulad ko. Dagdag pa niya habang nagpapalabas ng matinding aura na paano kung si Black ay talagang isang inapo ng chaos. Kaibigan ko pa rin siya. Black, halika sa akin. Ilang sandali pa ay nagpakawala na sila ng matinding mga atake. At nagkaroon ng matinding enerhiya sa kanilang pinaglalabanan at makikitang nangingibabaw ang kapangyarihan ni Xiao Chen. Subalit hindi pa tapos si Black at naglunsad ng malakas na kidlat at sinamahan ng kulog. Subalit may ginawang barrier si Xiao Chen kaya naman nadepensahan niya ito ng bahagya. Ilang sandali pa ay makikitang nakahilata na si Black na umiiyak dahil sa kanilang huling salpukan na hindi maitatanggi na ang kanilang mga lakas ay nagbago na. Nasabi na lang ni Xiao Chen habang naghikapos sa kanyang paghinga dahil hindi rin basta-basta ang kanyang natanggap na pinsala na karapat-dapat na maging nakakatakot, ginawa ko talaga ang lahat ng aking makakaya upang talunin ang batang ito. Kung patuloy akong ganito, hindi ko siya matatalo. Balik tayo kay Black na nakatulog na dahil sa kanyang mga natanggap na pinsala. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay biglang tumunog ang communication stone ni Xiao Chen sinyalas na isa itong importanteng bagay. Mabilis niya itong tinignan kung anong mensahe ang dumating sa kanya nang makita niya ito ay nanlaki ang kanyang mata. Kaya naman agad niyang nilapitan si Black at sabay niyang sinabi na Black, Terra na may trabaho tayong gagawin. Bahagya namang inilipat ang eksena sa courtyard ng maharlikang pamilya. Dito nga ay dumating na ang tatay ni Wang Chaoyan at sabay na lumuhad sa kanyang senior. At sabay niyang sinabi na Senior Wu, bakit hindi mo sinabi sa akin na dadating ka? Sinabi naman ni Master Wu na ano? Hindi ba ako pwedeng pumunta sa palasyo ng maharlikang pamilya na ito? Sa sinabi ni Master Wu ay agad siyang sumagot na may halong kaba na hindi naman sa ganun, ang pagpunta mo rito ay ang pinakamagandang regalo sa maharlikang pamilyang ito. Sinabi naman ni Master Wu na dumating ako nang hindi muna sinasabi sa iyo dahil mayroon akong malaking trabaho sa larangang ito. Dagdag pa niya na sa pagkakataong ito, dapat makinig ang buong royal family mo sa mga utos ko. Sa mga sinabi ni Master Wu ay hindi agad nakapagsalita ang royal family at nagtataka siya dito. Maya-maya pa ay nagsalita na ang royal family na kahit anong sabihin ng senior, susunod ang junior na ito. Agad na sinabi ni Master Wu na kailangan ko talaga ang hukbo mo ngayon. Dagdag pa niya na tawagan ang lahat ng 6th level o ang matataas na cultivator ng iyong pamilya dito para sa akin ngayon. Bahagya namang pinagpawisan ng ama ng royal family na kung bakit ang lahat ng mga matataas na cultivator. Subalit wala siyang magawa dito kaya naman sumang-ayon na lamang siya sa utos ng kanyang senior na tawagin ang matataas na cultivators. Agad na tinawag ng ama ng royal family ang mga elders na sabi pa nga niya na lahat ng elders, pakiusap ay magtipon para sa isang pulong sa bulwagan ng pagpupulong. Agad na nagtipon ang mga nasa ikawalong antas na mga elders sa harap ni Master Wu. Nang makita ito ni Master Wu ay agad niyang sinabi na mahusay. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng 8th level cultivators ang maharlikang pamilya mo. Agad naman na nagpasalamat ang mga elders sa mga papuri ni Master Wu. Nasabi pa nga ng ama ng royal family na sobrang pinupuri tayo ni Senior. Ang lahat ay natipon dito kaya mangyaring ibigay sa amin ang aming mga tagubilin.
Agad namang sinabi ni Master Wu na mahusay kung ganun, susunod, kailangan kong gumawa ng isang trabaho. Lahat kayo ay sumama sa akin sa Qingyanmen dahil mayroon akong gagawin doon. Dagdag pa niya na dapat nandoon kayong lahat sa oras na iyon. Isa lang ang layunin natin doon. Duguan ang Qingyanmen. Huwag iwanan ang sinumang nakaligtas at patayin silang lahat ng walang awa. Sa mga sinabi ni Master Wu ay nagsalita ang ama ng royal family na senior, na ang tinutukoy mo ba ay ang Qingyanmen? Agad namang sumagot si Master na tama, at bakit? Sinabi naman ng ama ng royal family na Qingyanmen lang yan. Maliit at mahina. Kaya bakit kailangan mong harapin ang problema sa iyong sarili? Hindi ba't ito ay nakakatawang bagay? Pagkatapos, ililipat ko kaagad ang mga tao sa kanila at aayusin ang problema. Hindi mo na kailangan pumunta senior. Sa mga sinabi ng royal family ay bahagyang nainis si Master na sabi pa nga niya na anong sinabi mo. Naghihinala ka ba sa aking kakayahan? Dagdag pa niya na tingnan mo ang anak mo, hindi pa siya natatalo pero natalo siya at umuwi. Sa pagkakataong ito kung hindi ako magdadala ng sapat na tao kung mahulog ako sa kamay ng batang iyon, ang buong kinabukasan ay masisira, naiintindihan mo na ba ngayon? Agad na sumagot ang ama ng royal family na naiintindihan at alam ni Junior ang kanyang mga maling gawain. Makalipas ang ilang sandali ay nagbigay ng minsa si Xiao Chen kay Wang Chaoyan na sabi pa nga niya kay Chaoyan na dalhin sila sa first line Sky Canyon bago sila dalhin sa Qingyanmen. Nasabi na lang ni Wang Chaoyan na kung anong plano niya sa pagkakataong ito. Ilang sandali pa ay bigla itong natawa na sabi pa nga niya na mukhang magkakaroon ng magandang palabas. Makalipas ang ilang oras ay naglakbay na sina Wang Chaoyan sa first line Sky Canyon. At dahan-dahan na binabaybay ang first line Sky Canyon. Subalit bahagyang nagtataka si Master Wu sa kanilang dinadaanan. Na kahit ang ama ng royal family ay nagtataka din kaya naman tinanong niya si Chaoyan na bakit hindi tayo dumiretso sa Qingyanmen nang hindi tumatawid sa first line Sky Canyon. Agad namang sumagot si Wang Chaoyan na dahil nakatago ang landas na ito. Gusto ni Master na magkaroon ng elemento ng sorpresa kapag umatake tayo. Sa isip-isip naman ng ama ng royal family na parang may nararamdaman akong mali dito. Naramdaman naman ni Wang Chaoyan na naghihinala na ang kanyang ama. Sinabi naman ni Master Wu sa kanilang dalawa na anong pinagkakaguluhan yung dalawa, bilasan nyo na. Habang binabaybay nila Master Wu ang first line Sky Canyon ay tahimik na pinagmamasdan sila nila Xiao Chen at Black. Maya-maya pa ay sinabi na ni Xiao Chen kay Black na nandito na ang grupo ng 8th level cultivators, kaya naman agad niyang sinabi kay Black na lalabanan ko ang Master ng Iron Palace at ipauubaya ko sa iyo ang iba. Hindi naman problema yun hindi ba? Mayabang namang sumang-ayon si Black sa sinabi ni Xiao Chen. Habang pinagmamasdan ni Xiao Chen si Master Wu ay nasabi na lang niya, na malakas talaga ang taong iyon kahit nasa tuotikang realm lang siya. Ang kanyang mga braso at binti ay may nangingibabaw na puwersa na maaaring sirain ang mundo. Dagdag pa niya na malapit na din siyang makalusot. Kailangan nating mabilis na lumaban at manalo laban sa mga ganitong uri ng tao. Hindi ko nais-nais sa akin kung siya ay makalusot sa labanan. Ngunit paano kung siya ay makalusot? Subalit inaasahan ko naman na makakalusot siya. Maya-maya pa ay napalingon na si Master Wu sa matinding kapangyarihan na nagmumula sa taas. Kaya naman napatingin siya sa taas upang tignan ito kung sino. Nagkatinginan sina Xiao Chen at Master Wu at makikita ang kanilang nag-umapa na aura. Sinabi naman ng ama ng royal family na senior kabit tayo huminto dito. Sa tanong niya ay hindi siya pinansin ni Master Wu bagkus ay tumawa ito at sinabi niya kay Xiao Chen na nandito ka na. Sa kabilang banda naman ay tahimik na si Wang Chaoyan at hindi na ito nagsasalita. Nasabi na lang ni Master Wu nang makita niya si Xiao Chen na siya ay may matalas na mata, na parang kidlat. Talagang malakas ang Xiao Chen na ito. Pero siya lang ba? Mali meron pang iba maliban kay Xiao Chen. Hindi rin normal ang aso na yan. Kaya naman ay tamang mag-ingat ngayon. Maya-maya pa matapos siya sa kanyang malalim na pag-aanalisa ay sinabi niya na kay Xiao Chen na Zhu Chanzhen. Kung nakarating ka na, bakit ka nananatili dyan sa taas? Bumaba ka rito. Sa sinabi ni Master Wu ay nagulat ang mga elders cultivators ng maharlikang pamilya dahil hindi man lang nila naramdaman ang presensya ng kanilang kalaban. Sa sinabi ni Master Wu ay agad namang bumaba si Xiao Chen nang walang pag-aalinlangan.
At nang makababa si Xiao Chen ay ramdam na ramdam ng mga elders ang matinding enerhiya na nag-umapa kay Xiao Chen. Agad na ring tumalon si Black sa baba upang harapin ang mga elders cultivators. Nang makababa si Black ay mas lalong tumindi ang kakaibang enerhiya sa kapaligiran. Sinabi naman ni Xiao Chen kay Master Wu na ikaw ay hindi masyadong masama sa iyong sarili, na mahanap ako. Bahagya namang nagtugma ang hinala niya kay Wang Xiaoyan. Kaya naman napalingon siya sa direksyon ni Wang Xiaoyan at sabay niyang sinabi na paano ako nadaya ng isang tao sa ganoong simpleng diskarte. At agad niyang ibinaling ang kanyang tingin kay Xiao Chen na sabi pa nga niya dito na masyado lang mataas ang tingin mo sa sarili mo. Sabihin mo nga sa akin, sa tingin mo matatalo mo ako nang ikaw lang at ang iyong aso. Nenas naman si Black sa pangmamaliit ni Master Wu sa kanilang dalawa. Sinabi naman ni Xiao Chen na hindi lamang laban sa iyo kundi pati na rin sa pagpatay sa iyo. Sumagot naman si Master Wu na sobrang nababaliw ka na Zhu Chanzhen. At agad din niyang sinabi sa mga elders cultivators na ako mismo ang haharap kay Zhu Chanzhen. Ang iba sa inyo ay makitungo sa kanyang aso, huwag niyo akong bibiguin. Napapaisip naman ang mga elders cultivators na kung bakit maliit na aso lang ang kalaban nila. Mayabang namang tumindig si Black sa harap nilang lahat at mukhang nang asar pa. Nasabi na lang ng ama ng royal family na ang nilalang na ito ay hindi masyadong mataas ang tingin sa atin. Nang makita ni Wang Xiaoyan ang alagang aso ni Xiao Chen ay bahagya siyang nagselos dito na sabi pa nga niya na pakiramdam ko ang black dog na ito ay napakalakas na ngayon. Naramdaman naman ni Xiao Chen ang biglang pagtalon ni Master Wu. Kaya naman bahagya niyang nadepensahan ang atakeng ginawa nito. At sinabi niya dito na ang iyong lakas ay hindi na rin masama. Habang nagsasalita si Xiao Chen ay sinundan niya na naman ito ng isang atake ni Master Wu na bahagya naman itong naiwasan ni Xiao Chen. Nagkaroon ng matinding palitan sina Xiao Chen at Master Wu ng kanilang mga atake. Habang si Black naman ay nagpapalabas ng matinding enerhiya. Sumambulat sa mga elders cultivators ang malaking si Black at nag-umapa na aura nito. Sinabi naman ng ama ng royal family na ang cultivation ng nilalang na ito ay napakataas, kaya't huwag basta-basta. Ilang sandali pa ay naghanda si Black ng kanyang atake na kung tawagin ay howling technique. Nang makita ito ng royal family ay agad itong sumigaw na magsikalat ang lahat. Ilang sandali pa matapos ang paghahanda ni Black ay pinakawalan na niya ang kanyang atake. At agad na bumulosok sa mga elders cultivators na bahagya naman nilang naiwasan. At agad silang umatake ng sabay-sabay subalit kalmado naman silang inaanti ni Black na makalapit. Nang makalapit ang mga atake ng elders cultivators ay iwinasiwas ni Black ang kanyang buntot na sinamahan ng matinding aura. Sa ginawa ni Black ay bumalik ang mga atake ng mga elders cultivators sa kanila, na agad namang nakaiwas din ang mga ito. Sa kabilang banda naman ay naghanda si Master Wu ng isang atake at sabay niyang sinabi kay Zhu Chanzhen na tanggapin mo ito. Ang 8th grade round level method palm at agad niya itong pinakawalan pa tungo kay Xiao Chen. Sinagot naman siya ni Xiao Chen habang naglalabas ng matinding aura sa kanyang kamay na ang boring naman niya na isang normal palm lang. Nang magsalpukan ang dalawang atake ay nagkaroon ng matinding pagsabog. Ilang sandali pa nang hamupa ang matinding alikabok ay nagtaka si Master Wu. Nasabi pa nga niya na walang epekto sa iyo ang 8th level martial arts style, talagang malakas ka nga. At saka sa physical strength mo lang, nagawa mong harangin ang palad na iyon sa akin ay hindi na ito masama. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na kahit ikaw hindi na rin masama. Hinubad ni Master Wu ang kanyang damit at sabay na sinabi nito na magaling. Napakagaling. Matagal-tagal na rin bago ako nakapag-training ng ganito. Mahina ang mga ordinaryong cultivators kaya't ang matandang ito ay hindi pa nakakapaglaban ng maayos. Matapos siyang magsalita ay agad itong nagpalabas ng kanyang kulay berdeng enerhiya. Nasabi na lang ni Xiao Chen na sa hindi inaasahan, ang iyong espiritong kapangyarihan ay isang espiritong pagong. Kinumpirma naman ito ni Master Wu na tama. Ito ang sikat na espiritong pagong na kapangyarihan sa buong mundo. Dagdag pa niya na mula nang malaman ko ito, walang sino man ang nakasira sa aking mga depensa. Agad namang sinabi ni Xiao Chen sa kanya na kung ganun natagpuan mo na ang taong iyon ngayon. Sumagot naman si Master Wu na mahusay, kung ganun ay magpatuloy na tayo. Agad na naghanda si Master Wu upang atakihin si Xiao Chen.
Mabilis na nagraragasang nagtutungo si Master Wu kay Xiao Chen na nag-umapaw ang aura nito subalit kalmadong nag-aantay si Xiao Chen. Sa ginawang pagsugod ni Master Wu ay agad itong sinalubong ni Xiao Chen at makikita ang kalamangan ni Xiao Chen dito. Mabilis na umiwas si Master Wu sa natirang atake ni Xiao Chen. Na kahit si Xiao Chen ay mabilis ding nakaiwas sa bahagyang atake ni Master Wu. Napalingon ang mga Elders Cultivators sa nagaganap na laban ng dalawang nilalang na sabi pa nga ng isa na grabe ang laban na nagaganap doon. Sa isip-isip naman ni Wang Xiaoyan na nakakakilabot. Ang iyong cultivation ay tumaas sa napakaikling panahon at maaari kang tumayo sa aking master. Paano mo ito nagawa? Sinabi naman ng ama ng royal family na delikado iyan. Magmadali at humanap ng mapagtatagwan. Nagkaroon ng ligaw na mga atake sa labanang nagaganap sa dalawang nilalang kaya naman bahagyang napapaiwas ang nasa baba. Sa isip-isip naman ni Wang Xiaoyan na kailangan ko bang magpalit din ng physical training. Si Black naman ay mabilis na nakakaiwas sa mga ligaw na atake dahil sa kanyang matalas na pangdama. Nagkaroon ng sabayang atake ang dalawang nilalang at makikita sa kanilang dalawa ang parehas na ayaw magpatalo. Nagkaroon ng malakas na pagsabog at makikita ang kalamangan ni Xiao Chen dito. Nasabi na lang ni Master Wu na mas malakas ang katawan ng batang ito kaysa sa akin. Pero mas mataas ang cultivation ko kaysa sa kanya. Subalit nabigla siya nang mapansin niya ang kamay niya na nagkaroon ng pinsala. Nasabi pa nga niya habang gulat na gulat at hindi makapaniwala na kung bakit siya ay nasugatan. Pinagtawanan naman siya ni Xiao Chen at sabay niyang sinabi na mukhang nasa limitasyon na ang iyong mga depensa. Maya-maya pa nakaramdam si Master Wu ng kakaibang enerhiya na nagbigay sa kanya ng takot. Hinanda ni Xiao Chen ang kanyang pangmalakasang atake at sumambulat kay Master Wu ang matinding enerhiya na nilalabas ni Xiao Chen na nagmamula sa kalangitan. Sinabi naman ni Master Wu na parang dinudurog ako, mahusay na bata. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay pinakawalan na ni Xiao Chen ang kanyang atake at pinilit ni Master Wu na harangin ito, sa pag-aakalang kakayanin niya ito. Subalit makalipas ang ilang sandali ay bigla na lang siyang bumagsak dito at napasukan ng dugo. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Bumagsak si Master Sala pagdala-dala ang kanyang natamong pinsala. Makalipas ang ilang sandali ay nagsalita na ulit si Master Wu habang tumutulo ang dugo nito sa bibig na kung anong klaseng kap ang yarihan ito. Sinabi naman sa kanya ni Xiao Chen na gusto mo bang matuto, pwede kitang turuan. Dahan-dahan naman siyang tumayo at sabay niyang sinabi na mahusay, napakahusay. Ang lakas mo talaga, pwede kang maging body refiner ko. Dagdag pa niya na inaamin ko na malakas talaga itong martial arts method mo pero ang yabang mo talaga dahil gusto mo lang gamitin ang pamamaraang ito para matalo ako. Pagod ka na rin. Sinabi naman ni Xiao Chen sa kanya na sa totoo lang, hindi na masama ang tulad mo. At ikaw ang unang tao sa mundo na nakatiis sa aking pag-atake at hindi nasugatan sa proseso. Kung mayroon ka pang mga sikreto, bilisan mong ipakita sa akin. Sa mga sinabi ni Xiao Chen ay nakuha pang tumawa ni Master Wu. At sabay niyang sinabi na tunay na isang batang hindi alam ang sariling lakas. At nagpalabas ng matinding enerhiya ang kapangyarihang pagong ni Master Wu. Mabilis itong tumakbo patungo kay Xiao Chen. Habang naglalabas ng aura at sabay niyang sinabi na lumapit ka ulit sa akin. Sa kabilang banda naman ay sumugod na ulit si Black at napansin naman agad ito ng ama ni Wang Xiaoyan. Kaya naman sinabihan niya si Xiaoyan na mag-iingat ito. Subalit napapaisip naman ang ama ni Xiaoyan na ano ang nangyayari. Sa tuwing makakakita si Xiaoyan ng itim na asong iyon, pinipigilan niya ang kanyang pag-atake at umaatres. Bahagya naman siyang natuwa at sabay niyang sinabi na pero parang nagpipigil din si Xiaoyan. Subalit biglang sumugod sa kanya si Black, kaya naman nagulat siya dito. Bahagya naman niya itong naiwasan subalit malaking tanong sa kanya na kung bakit sobrang bilis nito. Nasabi pa nga niya na napakabilis ng kanyang pag-atake. Ang pagnanais na makaiwas sa kanyang atake ay mahirap din. Ngunit paano makakaiwas si Xiaoyan sa kanyang atake ng napakabilis? Halos mahulaan na niya ang mga pag-atake niya.
Sa mga sandaling ito ay naghihinala na ang ama ni Chaoyan sa kanya dahil dito nasabi pa nga niya na baka naman si Chaoyan. Subalit hindi na natuloy ang kanyang sinasabi sa kadahilanang naghanda na ulit si Black ng atake. Nasabi pa nga ni Chaoyan habang paalis na Master mag-iingat ka dahil ito ay lubhang mapanganib kaya naman bilasan muna at magtago. Napalingon naman ang kanyang ama na kung bakit alam ito ni Chaoyan at nagbigay pa ng babala. At dito na din matatapos ang ating episode mga bidang hangal subalit hindi matatapos ang araw na ito nang hindi tayo nag-shoutout. Kaya naman shoutout kay Joriel Estrera, Proxy, Julie Cabrera, Antonio Pepito, User PN from Cebu, Jesse Alcoy, Zuka Arimuto, Joshua Zulueta. Hanggang dito na lang muna mga bida, at sa mga hindi pa na shoutout ay huwag kayong mag-alala dahil nakalista naman ang iyong mga pangalan at nakikita ko ang mga comments nyo. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na kabanata, kaya naman mangyaring palike na lang po.